Sa mapagpalang araw po sa bawat isa, pwede po ba nating batiin yung ating mga kasama? Alam niyo po, ako po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon at nabigyan po tayo ng isang pribilehiyo, isa pong pagkakataon upang ibahagi po ang mensahe ni Kristo. Hindi lamang po ibahagi ang mensahe ni Kristo, kundi po ibahagi rin po ang ginawa po ng Panginoon sa aking pong buhay. Ako po si Jonathan Du at ako po ay may asawa at 2 anak. Tulad po ninyo, ako rin po noon ay nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Ako din po ay naging alipin ng droga sa loob po ng 8 taon at naging magulo, naging miserable po ang aking buhay. Umabot po ako sa punto na nais ko na pong wakasan ang aking buhay dahil po sa kawalan ng pag-asa. Pinaniwalaan ko po ang kasinungalingan ng kaaway na ang isang tulad ko ay wala ng pag-asa. Ngunit alam niyo po, sa kagandahang loob ng Panginoon, sa kabutihan ng Panginoon, ako po ay dinala ng Panginoon sa isang Christian rehab at dito ko po nakilala ang Panginoon. Dito ko po natutunan na ang Panginoon nating sinasamba, siya po ay Diyos ng pag-ibig. Dito ko po naunawaan na iniibig pala ako ng Panginoon at ang buhay ko po ay merong halaga sa Panginoon. Na ang buhay ko po pala ay meron pa pong pag-asa. Tinanggap ko po ang Panginoon sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. At alam niyo po, dito po nagsimula ang tunay na pagbabago sa aking pong buhay. At lahat po ng aking bisyo ay tuluyan na pong inalis ng Panginoon. At sa kasalukuyan, ako po ay ginagamit ng Panginoon upang magbahagi po ng salita ng Diyos sa iba't ibang simbahan, maging sa loob po ng bilangguan. Tunay po na mabuti ang Panginoon, tunay po na dakila ang ating Diyos, at tunay po na makapangyarihan ang Diyos na kaya po niyang baguhin ang ating buhay. Alam niyo po mga kaibigan, kung ang buhay ko po ay binago ng Panginoon, naniniwala po ako na babaguhin din po ng buhay. Ng buhay ninyo, kung tayo po ay tuluyan manunumbalik sa Panginoon at mananampalataya. Okay? So sa araw po na ito, ang pag-aaralan po natin ay ang tungkol po sa pagpapatibay. Alam niyo po, sa layunin po natin na baguhin ang ating mga buhay, nais ko po kayong encourage na sa layunin mo na baguhin ang iyong buhay ay kasama mo ang Panginoon. Ngunit sa kabilang banda, kailangan din po malaman natin ang katotohanan na mayroon po tayong kaaway. At ang kaaway po na ito ay wala pong ibang gagawin sa ating mga buhay kundi tayo ay sirain, tayo ay wasakin at tayo ay pabagsakin. Sabi po sa Juan 10, Kabanata 10, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Alam niyo po, wala pong ibang layunin ng dyablo sa ating pong buhay kundi tayo ay pabagsakin. Pero napakaganda. Ano po yung sabi rito? Naparito ako, ang ating Panginoong Yesus, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. 2 bagay lamang po. Ang kaaway po ay naparito para tayo pabagsakin, ngunit ang Panginoong Jesucristo ay naparito upang tayo po ay bigyan ng pag-asa at tuluyang baguhin ang ating mga buhay. Sabi po sa Mangangaral 4:12, basahin po natin sabay-sabay. Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Ano po yung sinasabi, mga kaibigan, ng talata na ito? Ano po yung sinasabi ng talata? Ang sinasabi po rito ay sa ating pong pagbabago, sa ating pong naisin at layunin na baguhin ang ating mga buhay, ay mas mainam po na tayo po ay mayroong mga kasama. Tayo po ay mayroong mga kasama na tao na kaibigan na tutulong po sa atin. Dahil sa totoo lang po, kailangan po aminin natin na hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili. Maliban sa ating Panginoon at sa mga taong gagamitin po sa atin ng Diyos. Alam niyo po yung mga uling, di ba? Kapag tayo po ay nag-iiyaw-iyaw, yung uling po, kapag sama-sama yan, mas lalong malakas yung baga, mas lalong nag-aapoy. Pero subukan mong alisin yung isang uling at ilagay sa isang tabi, hindi po ba't humihina at namamatay? Ganyan din po tayo sa ating pong pananampalataya, sa ating pong buhay Kristiyano, at sa ating pong layunin na ating baguhin ang ating mga sarili. Kailangan po natin ng mga tunay na kaibigan, mga tao na makakatulong po sa ating pagbabago. Mga tao na hihilahin po tayo pataas patungo sa pagbabago. Sabi nga po sa isang kasabihan, mas madali ang magsira kaysa magbuo. Mga kaibigan, sa totoo lang, napakadali pong sirain ang ating buhay. Sa isang maling desisyon, pwede ko pong sirain ang aking buhay. Kaya lang, kapag nasira ang aking buhay, yung pagbuo po ng buhay ay hindi basta-basta. Ito po ay isang proseso. Kailangan po natin ng Panginoon at ang tulong ng mga tao para mabuo ang ating pong buhay. Alam niyo po, meron ding isang kasabihan na aking pinaniniwalaan. Sabi po doon, tayo ay malaya. Malaya tayong piliin ang mga bagay na nais nating gawin sa ating buhay. Ngunit, tandaan po natin, hindi tayo kailanman malaya na piliin ang resulta ng ating maling desisyon. Kaya ngayon ang tanong, ito po yung ating pag-aaralan. Paano tayo mananatiling matibay? Paano tayo mananatiling matatag sa ating layunin na baguhin ang ating mga
sarili. Para tayo manatiling matatag, tandaan po natin yung salitang lubid. No, bakit lubid? Kasi yung bawat letra, pag-aaralan po natin ay meron pong kahulugan. Handa na po ba tayo? Sige po, simulan natin sa letter L. Sabi rito, basahin natin, laging magpagabay sa tunay na kaibigan. Alam niyo po, ako po ay naniniwala. Meron lamang tayong dalawang uri ng kaibigan. Isang kaibigan na hihilahin po tayo pababa at kaibigan, tunay na kaibigan na tutulong po sa atin at gagabay po sa ating pong mga buhay. Alam nyo, natutunan ko po na hindi naman natin kailangan ng masyadong maraming kaibigan, lalo na kung yung mga tao na ito ay hihilahin lang tayo pababa. Natuklasan ko na kailangan lang natin ng iilang kaibigan, ngunit tunay. Tunay na kaibigan na gagabay po sa atin. Kaibigan, aanuhin po natin yung isang damakmak na kaibigan kung ang lahat ng ito ay hihilahin lamang tayo pababa. Hindi po ba okay na yung konti lang yung ating kaibigan? As long as yung mga tao na ito ay tutulong po sa atin para po sa ating pagbabago. Nais ko pong ibahagi yung aking tatlong kaibigan. Sila po si Paul, si Danny, at si Eric. Ito po si Paul. Si Paul po ay isa sa mga taong tumulong po sa aking pagbabago. Nakilala ko po si Paul sa isang Christian rehab na aking pinanggalingan, sa Penwell Home. At alam niyo po, yung naging tulong po niya at gabay sa aking buhay, isa po siya sa mga tao. Nung ako po ay nasa loob ng rehab, na tumulong po sa akin. Isa po si Paul sa mga tao na kung saan nagbigay ng malasakit sa akin. Isa po si Paul sa mga tao na nagbigay ng pagpapahalaga sa aking buhay, na nangaral ng salita ng Diyos. At alam nyo, yung pagkakaibigan po namin hindi lamang sa loob ng rehab. Nung ako po ay lumabas na po ng rehab na yon, halos araw-araw ay kinakamusta niya ako. Alam nyo, kundi po dahil sa kanyang pangangamusta, kundi po sa kanyang mga malasakit at sa kanyang mga payo, ay wala rin po ako dito. Lahat po yan ay sa biyaya ng Panginoon. At si Paul po ay isa sa mga ginamit ng Diyos upang ako po ay bigyan ng tunay na gabay. Yung katulad po ni Paul ay isa sa mga kaibigan po natin. Tunay na kaibigan na gagabay po sa ating buhay. Pangalawa, ito po si Pastor Danny. No? And I'm sure marami sa inyo ang kilala siya. Dahil po siya ay pastor, siya po ay nagtuturo lagi ng salita ng Panginoon. At ano po yung naging role niya sa aking buhay? Ako po at ang aking asawa ay uma-attend po ng Bible study every Friday. At dahil po dito, yung aking pangangailangang spiritual ay natutugunan. Alam niyo po, sabi po sa salita ng Diyos, tayo ay hindi lamang mabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Every Friday kami mag-asawa ay uma-attend ng Bible study at dahil dito, napagtitibay po ang aming pananampalataya sa Diyos. At dahil po dito, lalo akong nananatiling matatag. At kapag ako ay mayroong mga problema, iniisip, alam niyo, kapag kami nag-aaral ng salita ng Diyos, every Friday, ako po ay naliliwanagan. Ang aking isipan po ay naliliwanagan, ganun din po ang aking puso. Tulad po ninyo, si Pastor Danny ay dati rin pong alipin ng droga sa mahabang panahon. At yung buhay din po niya ay binago ng Diyos. At yung ikatlong kaibigan, siya po si Pastor Eric. Siya rin po ay isang pastor. At alam niyo po yung naging role niya sa aking buhay. Si Pastor Eric po, ay siya po yung tao na nangungumusta, hindi lang sa akin, kundi sa buong pamilya ko. Siya po yung nangungumusta sa aming mag-asawa. Alam niyo po, marahil yung iba iniisip, anong kinalaman ng personal na pamilya sa bisyo ko? Alam niyo po, kapag ang pamilya po natin ay wasak, ang tendency tayo po ay babalik sa dati nating buhay. Kaya napakahalaga ng ginagampan ng role ni Pastor Eric sa aking buhay. Siya po ay nagbibigay ng payo. Kapag meron kaming hindi pagkakaunawaan ng naming mag-asawa, siya po ay pumapagitna at ng kanyang asawa para kami po ay gabayan, para kami po ay tulungan. Ngayon ang tanong, sino-sino po ba yung mga tao sa buhay natin na magbibigay ng gabay sa atin? No? Alam niyo po, manalangin po tayo. Kung tunay po natin naisin, tunay po nating nais na baguhin ang ating mga sarili, I'm sure at sigurado ako, ang Panginoon ay magpapadala ng mga tao na tutulong po sa atin upang gabayan tayo at bigyan tayo ng tamang payo. So again, anong sabi? Laging magpagabay sa tunay na kaibigan. Ikalawa, umiwas sa mga taong hihila pababa. Alam niyo, napakahalaga sa ating pong pagbabago. Iwasan natin yung mga tao na ito na hihila sa ating pababa. And I am sure kilala po natin yung mga tao na ito na hihila sa ating pababa. Ito yung mga tao na kasama natin sa kalokohan. Ito yung mga tao na kasama natin sa bisyo. Alam nyo, kung tayo ay may naisin na tunay na baguhin ang ating sarili, kung ang direksyon po natin na tinatahak ngayon ay ang direksyon ng Panginoon sa ating buhay, at ang mga tao na ito, ang direksyon nila ay ang direksyon ng kapahamakan, di po ba wala na pong dahilan para tayo ay makiisa pa sa kanila? Wala na pong dahilan para tayo ay makisama pa sa kanila. Sabi nga po sa unang Korinto, 15:33, kaiingat kayo.
Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat ka? Yan. Bakit ba dapat tayo mag-ingat? Ang masasamang kasama ay nakakasira ng magandang ugali. Kailangan po sa ating pong layunin na magbago. Piliin po natin yung mga taong sasamahan at iiwasan po natin. So again, umiwas sa mga taong hihila pababa. Ikatlo, bigyang panahon ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit nga ba napakahalaga na binibigyan natin ng panahon ng pag-aaral ng salita ng Diyos? Sabi po sa Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Ang salita daw ng Diyos ay buhay. Kung ang salita ng Diyos ay buhay, ibig sabihin ito ay aktibo. Ibig sabihin ito ay kumikilos. Kapag ang salita ng Diyos ay pinapasok natin sa ating isipan at sa ating puso, ang salita po ng Panginoon, dahil ito ay buhay, ito po ay kikilos sa ating buhay. Hindi lang yon. Sabi pa rito, ang salita ng Diyos ay mabisa. Hindi po ba kapag tayo ay iinom ng gamot, gusto po natin yung mabisa. At ang salita po ng Panginoon, mga kaibigan, ay tunay na mabisa para hilumin ang ating mga spiritual na sugat. Ito pong salita ng Panginoon ay mabisa upang baguhin po ang ating mga buhay. Sabi po rito, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim, ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Ano po ibig sabihin nito? Ang salita po ng Panginoon ay walang limitasyon. Ano man ang iyong buhay, ano man ang iyong nakaraan, gaano man nakadilim o kasama ang iyong buhay, walang buhay na hindi kayang ayusin ng Panginoon. Walang buhay na hindi kayang baguhin sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. At sa Roma 12:2 sabi rito, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Okay? Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Bakit po? Bakit kailangan mag-iba at magbago ng isip? Ano po yung sabi rito? Upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Ang tanong, paano po natin babaguhin ang ating isipan? Mababago po natin ang ating isipan sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos. Kung ang laman ng ating isipan ay puro kasinungalingan, kailangan palitan po natin ito ng katotohanan ng Diyos. At ang katotohanan ay ang salita ng Panginoon. Kung ang laman ng isipan natin ay basura, kailangan natin itong palitan ng salita ng Diyos. Kung mayroon pong isang tubo rito at yung tubo ay punong-puno po ng basura, kapag nilagyan po natin ng buhangin yung kabilang dulo, hindi po ba't natatapon yung basura sa kabilang dulo? At kapag patuloy po natin nilagyan ng buhangin yung tubo, unti-unti lahat ng basura ay natatapon at napapalitan na po ang laman ng buhangin. Alam nyo, ganun din po ang ating isipan. Kung ang laman ng ating isipan ay kasinungalingan, kung ang laman ng ating isipan ay basura, kailangan po natin itong palitan sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At kapag nangyari yun, ano yung sabi rito? Mababatid natin ang kalooban ng Diyos. Kapag ang isipan po natin ay punong-puno ng salita ng Diyos, nalalaman natin yung kalooban ng Diyos. Nare-realize natin, eto pala yung gusto ng Panginoon. Mauunawaan natin na ayaw pala ng Panginoon nito. Okay? So dito, mababatid natin ano ba yung gusto ng Panginoon sa ating mga buhay. Isa pa, sabi rito sa Josua 1:8, basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Sabi rito, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ba nito na ayaw ng Diyos nang makakalimutin? Na kailangan perpekto, lagi nating mabasa ang salita ng Panginoon? Alam nyo, sa aking opinyon, ang sinasabi po rito na huwag nating kaliligtaang basahin ng aklat o ang salita ng Panginoon, ibig sabihin ay dapat meron tayong pagpapahalaga. Meron tayong pagbibigay ng importansya sa salita ng Diyos. Kung ang salita po ng Panginoon ay tunay na pinaniniwalaan natin, na magbabago ng ating buhay at ng ating isipan, hindi ba ipapriority natin ito sa ating mga buhay? Pangalawa, sabi rito, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Ang salita po ng Diyos ay hindi lamang para punuin tayo ng kaalaman. Hindi po natin binabasa ang salita ng Panginoon para lang patunayan na tayo ay tama at yung mga kasamahan natin ay mali. Ang salita po ng Panginoon ay dapat nating basahin, pagbulay-bulayan, araw at gabi. Bakit? Para po matupad natin kung ano yung mga nakasaad doon. At ano po ba ang nakasaad sa salita ng Panginoon? Hindi po ba yung mga bagay na makatutulong po sa atin? At sa gayon sabi rito, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Sino po dito yung gustong maging masagana at matagumpay ang kanyang buhay? Hindi po ba lahat po tayo ito po yung naisin natin?
na maging masagana, na maging matagumpay ang ating buhay, na mapagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok, na mapagtagumpayan natin yung bisyo natin. Hindi po ba yun yung layunin natin? Ngayon, kung tayo po ay ito po ang ating layunin at tayo ay naniniwala sa Diyos, ano po yung dapat natin gawin? Again, bigyang panahon ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong tawagin ng aking kaibigan na si Brother Ken upang magbahagi po ng kanyang patotoo. Pwede po ba natin tawagin si Brother Ken? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kenneth Webb, 42 years old, may asawa at 2 anak, laking San Juan City. Lumaki po ako sa pamilyang nakikita ang mga magulang na nag-aaway. Madalas pong pagbunutan ng kamay ng aking ama ang aking ina. Laging uhaw ako sa pagmamahal ng aking ama dahil siya ay isang OFW or Overseas Filipino Worker. Ako po ay isang tipikal na bata na may hilig maglaro sa kalye. Noong bata ako, sinabi ko sa aking sarili na hindi ako magbibisyo tulad ng paninigarilyo o pag-inom ng alak. Ngunit nang ako'y nasa first year high school na, nagkaroon ako ng mga barkada na naninigarilyo, umiinom at higit sa lahat ay gumagamit ng pinagbabawal na droga o shabu. Isang araw, habang gumagamit ng shabu ang aking mga barkada, niyaya nila akong subukan ito. Dahil sa aking kakulangan sa kaalaman sa pinagbabawal na gamot, ay pumayag naman ako at tinikman ko ito. Nagsimula na ako makaramdam ng kakaibang epekto nito sa aking katawan at isipan. Ang dating masunurin, masiyahin at magalang na bata ay unti-unting nagbago dahil sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Ako ay naging magagalitin, natutong magnakaw, napasama sa isang fraternity na kung saan madalas masama kami sa iba't ibang kaguluhan tulad ng paghahablot ng gamit, ng may gamit, pag-akyat ng bahay. Dito din ako nagkaroon ng maraming kinakasamang babae na kung saan ang paggawa ng mali or kasalanan ay parang normal lang sa aking buhay. Dahil sa paggamit ng droga, natuto din akong ibenta ang aking sarili para masustentaan ko ang paggamit ng pinagbabawal na gamot. Nagpatuloy ang aking paggamit ng pinagbabawal na gamot hanggang sa matungtong ako sa kolehiyo. Ligid sa kaalaman ng aking mga magulang, patuloy ako sa paggamit ng shabu. Hanggang sa ako ay nakatapos ng kursong nursing. Nagkaroon ako ng isang makamundong relasyon sa isang babae na kung saan kami naghiwalay. Ito ang nagudyok sa akin sa pagtangkang magpakamatay sa pamamagitan ng pag-inom ng 1 litrong kerosene. Sa awa ng Diyos, ako'y nakaligtas sa aking pagtangkang pagpapakamatay. Makalipas ang ilang taon, muli ako nagkaroon ng girlfriend na ngayon ay aking asawa. Ang aming pagsasama ay puno din ng away tulad ng pagdududa, pagsiselos at kawalan ng respeto sa isa't isa. Dahil din sa epekto ng patuloy kong paggamit ng droga. Nagkaroon kami ng 2 anak, ngunit patuloy pa rin ako, hindi ito nagpahinto sa akin sa paggamit ng droga. Tumatak na rin sa aking isipan na ang aking pangalan ay failure, regret, shame, dirty, hatred, and forgotten. Isang gabi, dahil sa sobrang pagdududa sa aking asawa, kami nagkaroon ng matinding pag-aaway at humantong ito sa pagbaril ko sa kanya ng airsoft sa buo niyang katawan. Nung ako ay natauhan sa aking ginawa, tumakas ako para magtago, ngunit tinawagan ako ng aking ina at pinapunta sa kanyang bahay. Doon, kinausap ako ng aking ina na sumuko na lang sa mga otoridad. Habang ako ay nasa kwarto ng aking ina, iniyak ko sa Diyos at humingi ng tawad sa kasalanan na nagawa ko sa aking asawa at handa akong pagdusahan nito sa kulungan kung sa bilibid man o sa bikutan. Ito ang unang pagkakataon kong magdasal at kausapin ang ating buong may kapal. Pero may ibang pamamaraan pala ang Diyos. Ako ay dinala sa isang rehab center ng Penwell Home. Dito nagpakilala sa akin ng Diyos. Dito ako nakipagbuno sa Kanya. Ipinakita niya na kahit gaano ka man kasama, kadumi, ay handa kanyang tanggapin anuman oras. Isang gabi, nagkaroon ako ng isang panaginip na may isang nakakasilaw na liwanag at may tao nagsasabing, papasukin mo ako. Ngunit ang sabi ko sa kanya, bakit kita papapasukin? Hindi naman kita kilala. Pagkagising ko kinabukasan, sa loob ng rehab, meron kaming Bible study at dito narinig ko ang mga katagang kung sino man ang dumidinig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya ay kasalo ko. Pahayag 3:20.
Dahil dito, tinanggap ko ang Panginoon bilang aking Diyos at tagapagligtas. At sinabi sa Kanya na ako'y maglilingkod sa Kanya, kakaibang kapayapaan ang aking nadama kung saan hindi kayang tapatan na kahit anong bagay dito sa mundo. Magmula nang tanggapin ko ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkalipas ng 6 na buwan, natapos ang aking rehab at nakalabas na rin ako ng Penwell. Hinandog ko ang aking buhay sa Panginoon bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod. Patuloy ako naglilingkod bilang isang D-group leader ngayon. Ito ay isang Bible study group at isang biyahe jail coordinator. Na ang ibig sabihin ay binigyan laya ni Jesus jail ministry para sa San Juan City Jail. Sinimulan ko rin ang Bible study sa aming opisina. Ang aking panganay ay nagsisilbi rin sa Panginoon bilang isang Bible study group leader. Ako'y nagpapasalamat sa buong may kapal sa paggamit niya sa akin sa pagpapahayag ng mabuting balita. Papuri at parangal sa Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng ating kapatid. Tunay po na makikita natin ang kabutihan ng Diyos, na ang Panginoon po ay dakila at makapangyarihan at wala pong buhay na hindi kayang baguhin ng Diyos. So again, sa ating pong pagpapatuloy, ano po yung ating pinag-aaralan? Letter B, sabi rito ay, bigyang panahon ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang tanong, binibigyan po ba natin ng oras ang salita ng Panginoon? Binibigyan po ba natin ng panahon ang pag-aaral ng salita ng Diyos upang baguhin ito ang ating mga buhay, upang baguhin ang laman ng ating isipan? Ikaapat. Ano po yung ikaapat? Sabi rito, ialay ang buhay kay Jesus. Paano po natin gagawin ito? Alam niyo po, napakahalaga, hindi lamang sa ating pong pagbabago para tayo manatiling matatag at matibay. Kailangan po ay i-apply po natin yung ating mga natututunan. Paano po natin i-apply? Araw-araw po ay dapat nating ialay ang ating buhay kay Jesus. Sabi sa Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. So sabi rito, dahil sa awa ng Diyos, dahil ikaw ay buhay pa at humihinga pa. Anong sabi rito? Kinaawaan ka ng Panginoon, ano yung dapat nating gawin? Ang sabi po rito ay, ialay ninyo ang inyong sarili. Okay? Ialay daw natin ang ating buhay, ang ating sarili bilang isang buhay, banal at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Tandaan po natin ang ating Panginoon Kristo ay inalay po niya ang kanyang buhay nung siya ay mamatay sa krus. At dapat po, ngayon po na tayo ay kinaawaan po ng Panginoon, hindi po ba na dapat din nating ibigay, ialay ang ating buhay sa Panginoon? Paano pong alay? Bilang isang buhay, banal, at kalugod-lugod po sa Panginoon. Ngayon, ito po yung tandaan po natin. Paano ko ba iaalay ang aking buhay sa Diyos? Lagi po nating isipin sa lahat po ng ating gagawin, ito pang ginagawa ko ay kalugod-lugod sa Diyos. Ito bang iniisip ko ay kalugod-lugod sa Diyos? Ito ba ay katanggap-tanggap sa Panginoon? Kapag ako ay sumama sa mga taong ito ba ay kalugod-lugod sa Diyos? Kung nais po nating ialay ang ating buhay sa Panginoon, lagi natin tanongin lang sa ating sarili, bago natin gawin ng isang bagay, ito bang bagay nito ay kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa Panginoon? So again, para tayo manatiling matatag at matibay, ialay natin ang buhay natin kay Jesus. At ito po yung huli. Sa letter D, sabi po rito ay, damayan ng kaibigan sa tamang pangangailangan. Mga kaibigan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay pakikisamahan natin ang mga tao. Lalo na kung ang mga tao na ito ay mga tao na alam natin hihilahin po tayo pababa. Sabi nga po sa Juan 12:43, sapagkat inibig pa nilang kalugdan sila ng tao kaysa kalugdan ng Diyos. Yung talata po na ito ay patungkol sa mga tao, maging sa mga leader ng simbahan noong panahon ni Jesus, na hindi po naniniwala sa Kanya sa kabila ng mga himala na ipinakita ng Panginoon. Hindi po dahil hindi sila kumbinsido sa himala ni Jesus, kundi dahil, anong sabi rito? Inibig pa nilang kalugdan sila ng tao kaysa kalugdan sila ng Panginoon. Alam niyo kung minsan, tayo po ay ganito. Iniisip po natin yung sasabihin ng ibang tao. Kapag nakita ko ng mga tao, ng mga kaibigan ko na nagbabasa na ng Biblia at nagpupuri sa Panginoon, baka sabihin nila tuluyan ng nasira ang aking ulo. Kapag ako hindi na sumama sa mga tao na yan, sa mga dati kong kaibigan, baka sabihin nila, ay wala na akong kwenta. Corny na ako. Hindi ako isang tunay na kaibigan. Alam nyo, hindi po mahalaga, makinig po tayo, hindi po mahalaga yung sasabihin ng tao sa atin. Ang mahalaga, ano yung sasabihin ng Panginoon sa aking buhay. Darating ang Panginoon, lahat po tayo ay haharap sa Diyos. At hindi po mahalaga yung sinabi ng tao sa buhay natin. Ang mahalaga kung ano yung sasabihin ng Panginoon sa ating pong mga buhay. At darating ang Panginoon, ang panahon. Darating ang panahon na yung ating mga dating kasama sa kalokohan, yung ating mga dating kasama sa bisyo, kapag nakita po nila ang tunay at tuloy-tuloy na pagbabago sa iyong buhay,
Darating po ang panahon na sila po mismo yung lalapit sa atin para humingi ng saklolo. Meron po akong kaibigan na dati ko pong kasama sa bisyo. At nung nakita po niya yung pagbabago sa buhay ko, sabi po niya sa akin na gusto na niya magpakamatay. At alam nyo, ito po yung tamang panahon. Ito na yung tamang panahon na damayan natin itong mga dati nating kaibigan. Kapag handa na po silang magbago, kapag humihingi na po sila ng saklolo, tayo naman yung gagamitin ng Panginoon. At alam nyo po, binigyan ko po siya ng payo. At tanging sa biyaya ng Panginoon, ngayon po, 8 o 9 na buwan na po siyang hindi gumagamit ng droga. At ako po ay patuloy na umaasa at nananalangin na patuloy po siyang babaguhin ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, nung siya po ay lumapit sa akin, siya po ay hiwalay na sa kanyang asawa. At ngayon po, sa biyaya ng Panginoon, siya po at ang kanyang asawa ay muling magkasama, kasama ng kanilang 2 mga anak. So again, para tayo manatiling matatag, damayan ng kaibigan sa tamang pangangailangan. Basahin po natin ito. Anong saysay ng tayo ay kinalulugdan ng tao kung ang buhay naman natin ay kinasusuklaman ng Diyos? Huwag po nating isipin yung sasabihin ng mundo. Ang isipin po natin, ano sasabihin sa akin ng Panginoon? Again, para po tayo ay manatiling matatag, para po tayo manatiling matibay sa ating pong pagbabago, ano po yung dapat nating tandaan? Yung salitang lubid. Laging magpakabay sa tunay na kaibigan, umiwas sa mga taong hihila pababa, bigyang panahon ng salita ng Diyos, ialay ang buhay kay Jesus, at yung huli, damayan ang kaibigan sa tamang pangangailangan. At sa aking pagwawakas, nais kong basahin ito. Sabi rito, walang katumbas na salapi ang makilala mo si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Alam mo, walang katumbas na kahit anong halaga ang makilala mo si Kristo sa buhay mo, sa puso mo, bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Ang tanong ko sa iyo ngayon, kapatid, tinanggap mo na ba ang Panginoon sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas? Nais kong malaman mo na iniibig ka ng Panginoon, na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. At kahit ano pa man ang iyong nakaraan, kaya kang linisin ng Panginoon sa iyong mga kasalanan. Dahil ang Panginoon ay namatay sa krus upang tayo bigyan ng buhay, ng pagpapatawad at buhay na walang hanggan. Ngayon, kung ito rin ang naisip mo, natanggapin si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon tagapagligtas, bakit hindi ka sumunod sa isang panalangin? Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon Diyos, dakila ka Panginoon at pinupuri kita sa iyong kabutihan. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Panginoon, sa oras na ito, inaamin ko Panginoon na hindi ko kayang baguhin ang aking sarili at tanging ikaw lamang ang iyong biyaya ang makakapagbago sa aking buhay. Lord, inaamin ko, Panginoon, na ako ay isang makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Sa oras na ito, nais kitang tanggapin, Jesus, sa puso ko bilang Panginoon, bilang tagapagligtas. Baguhin mo ang aking buhay at balang araw, Panginoon, dalangin ko, gamitin mo rin akong pagpapala sa mga taong nangangailangan. Ang panalangin na ito ay aking dasal sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.